Habang binabagtas ni Lee at So ang daan pauwi, biglang may dalawang bata na tumawid, dahilan para mawalan ng kontrol si Lee at tumama ang sasakyan sa isang kubo. Si Chin ang may-ari ng kubo, ay abala noon sa isang mainit na sandali kasama ang isang babae mula sa club. Lumabas siya at agad lumapit kay Lee para humingi ng kabayaran. Hindi na pinatagal ni Lee ang usapan, nag-abot siya ng pera. Pero nang makita ni Chin ang hawak niyang salapi, naging mas gaaman at humiling pa ng dagdag. Nang tumanggi si Lee, naglabas si Chin ng pamalo at nagbanta. Dumating ang isang lalaki, si Kim, at pinigilan si Chin. Upang mailayo si Lee sa gulo, iminungkahi ni Kim na dumaan sila sa istasyon ng pulis. Nagalit si Chin sa ideya, nagbanta kay Kim, at saka umalis. Dahil sa banggaan, hindi na umaandar ang sasakyan ni Lee. Nang magtanong siya kung saan pwedeng ipaayos, sinabi ni Kim na malayo pa ang pagawaan at aabutin ng buong gabi ang biyahe. Kaya't pumayag sina Lee at So na tumuloy muna sa bahay ni Kim habang naghihintay ng umaga. Pagdating nila sa tirahan ni Kim, may nakahanda ng inumin, isang simpleng alok ni Kim bilang pagtanggap. Tinanggap ito ni Lee, at habang tumatagal ang gabi, nagbahagi siya ay karanasan bilang dating sundalo at kung paano siya naging matagumpay sa larangan ng negosyo. Nang malasing si Lee, isinama niya si So sa silid. Sa gitna ng kanilang lambingan, umusbong ang init ng sandali, pero hindi rin nagtagal, at hindi na tumutugon ang katawan ni Lee. Hindi na sumasaludo si Junjun. Napagtanto ni So ang dahilan sa likod ng kondisyon ni Lee, isang dating pinsala mula sa serbisyo sa militar na nakaapekto sa kanyang kakayahan. Bagamat hindi niya nararanasan ang pisikal na ligaya sa piling ni Lee, buo pa rin ang pagmamahal niya rito. Hindi nagtagal, nakatulog si Lee. Lumabas si So ng silid at nag-ayos ng sarili. Dahil sa init na naiwan sa kanyang katawan, sinubukan niyang damhin ito ng mag-isa. Sa kabilang banda, pagbalik ni Kim sa bahay, hindi inaasahang nasulyapan niya si So. Sa nakita niya, agad niyang naunawaan ang kakulangan ni Lee pagdating sa pisikal na aspeto ng relasyon nila. Sandaling napatitig si Kim kay So, pero napansin siya ni So. Dahil dito, dali-daling bumalik si So sa loob ng silid. Agad na nagbuhos ng malamig na tubig si Kim upang mahimasmasan. Kinabukasan, ipinaalam ni Kim kay Lee na nasa pagawaan na ang sasakyan at matatapos ang pagkumpuni kinabukasan. Dahil dito, napagdesisyonan ni Lee at So na manatili pa ng isang gabi sa bahay ni Kim. Pagkatapos, isinama ni Kim ang dalawa sa isang pamilihang malapit sa kanila. Habang namimili si Lee ng mga gamit para kay So, hindi maiwasang mapatitig si Kim kay So ng paulit-ulit. Sa parehong lugar, naroon din si Chin, tahimik na nakamasid kay Kim, naghihintay ng tamang sandali para makaganti. Pagsapit ng gabi, naligo si So bago matulog. Hindi niya alam, pinagmamasdan siya ni Kim mula sa bintana. Ngunit hindi nagtagal, nahuli siya ni Lee sa kanyang paninilip. Agad na humingi ng sorry si Kim matapos mahuli. Pero hindi nagalit si Lee, at agad siyang pinatawad. Ibinahagi ni Lee ang matagal na niyang suliranin, wala siyang kakayahang magkaanak, at hindi rin niya naibibigay ang pisikal na kasiyahan kay So, kahit gaano pa niya ito kamahal. Matapos ang pag-amin, iniabot ni Lee ang pera kay Kim at inilahad ang kanyang hangarin. Nais niyang si Kim ang tumulong sa kanya na mabigyan si So ng anak. Nabigla si Kim sa narinig, pero nang makita ang halaga at si So, pumayag siya. Tinanggap niya ang alok ni Lee, at magdamag silang magkasama ni So, sinusubukang tuparin ang hiling ni Lee. Habang nagaganap ang pag-aararo sa bukid, tahimik namang nagmamasid si Lee. Kinabukasan, abala si So sa paglilinis ng bahay nang lumapit si Kim. Tinanong niya kung nasaan si Lee, at sagot ni So, nasa palengke raw ito. Pagkarinig ni Kim, sinundan niya si So at muling naganap ang bawal na sandali. Naputol ang ginagawa nila nang biglang pumasok si Chin at anak niyang si Pam, at kinuhaan ng mga litrato. Nagpanik si Kim at sinubukan niyang agawin ang camera. Pinagtulungan ng mag-ama si Kim hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagbagsak niya, agad nilang hinarap si So. Sa gitna ng tensyon, dumating si Lee. Tumakbo si So papunta sa kanya. Humarap si Chin kay Lee at ibinunyag na may namamagitan daw kina Kim at So. May hawak siyang larawan bilang ebidensya. Sinubukan ni Lee na paalisin si Chin, pero humingi ito ng pera kapalit ng katahimikan. Walang nagawa si Lee kundi humiling ng kaunting panahon para makapaghanda. Agad na isinama ni Pam si So. Mananatili si So sa poder nila hanggat hindi nababayaran ang hinihinging halaga. Lumipat ang eksena sa bahay ni Chin. Doon makikita ang anak niyang si Pan, at ang asawa niyang si Mina,
isang babaeng sakim at kasing tuso ni Chin. Kasabwat din sa mga panlilinlang ng kanyang asawa, lalo na kung pera ang usapan. Pagsapit ng gabi, pumasok si Chin at nagtayo ng poste ng Meralco kay Sue. Nang sipan na ang sumunod, lumaban si Sue. Sa gulo, nakatakas siya, isang malakas na sampal ang nagpabagsak sa kanya, tuluyang pinigil ang pagtakas. Kinabukasan, dumating si Lee sa bahay ni Chin. Ibinigay niya ang pera at agad na sinamahan si Sue palabas. Habang naglalakad, nanghina si Sue. Dinala siya ni Lee sa doktor. Doon ibinalita ng doktor na buntis si Sue. Napuno ng tuwa si Lee. Inutusan siya ng doktor para kumuha ng gamot. Pagkaalis ni Lee, hinarap ng doktor si Sue at ibinunyag ang masakit na katotohanan, may matinding pinsala sa loob ng kanyang katawan. Hindi ligtas ang pagbubuntis. Kailangan niyang magpa-abort. Dagdag pa, posibleng naapektuhan na ang sanggol, wala nang pag-asang mabuhay. Hindi nagawa ni Sue na sabihin ang totoo, na si Chin ang dahilan ng lahat. Pagka-uwi nila, gusto sana niyang ibunyag ang balita, pero nang makita ang saya sa mga mata ni Lee, pinili niyang manahimik. Pagsapit ng gabi, habang tulog si Lee, tahimik na pumasok si Sue sa banyo para magpa-abort sa sarili. Gamit ang kaalaman mula sa isang librong nabasa, isinagawa niya ang proseso, at sa kabila ng panganib, naging matagumpay siya. Isang malakas na sigaw ang palm unit sa katahimikan. Tumakbo si Lee papunta sa banyo. Nang tanungin kung ano ang nangyari, isinaysay ni Sue ang lahat. Hindi na napigilan ni Lee ang galit. Dumiretso siya sa bahay ni Chin, handang maghiganti. Pero bago pa man siya makalapit, tinusok siya ni Mina mula sa likuran. Bumagsak si Lee, wala ng buhay. Upang pagtakpan ang krimen, nilagay ng pamilya ni Chin ang katawan ni Lee sa kalsada, pinapalabas na aksidente. Kinabukasan, natagpuan ni Sue ang bangkay ni Lee. Sa isang sulyap, alam na niya, si Chin ang may gawa. Samantala, sa bahay ni na Chin at Mina, masaya pa rin sila na parang walang nangyari. Sa labas, abala si Pan. Habang nag-iisa sa dilim, may narinig siyang boses ng babae mula sa mga palumpong. Sinundan niya ito, pero nahulog sa isang lambat. Lumapit si Sue, at sa sunod-sunod na pag-atake, tuluyan siyang binawian ng buhay. Sa bahay, may kumatok. Binuksan ni Chin ang pinto, at nahuli ang kanyang paa sa patibong. Lumabas si Sue, hawak si Mina. Nang makita ni Chin na tinapos ni Sue ang buhay ng kanyang asawa, natigilan siya. Nagsimula ang sagupaan. Sa huli, nanaig si Sue, at tuluyang natsugi si Chin. Kinabukasan, balita ang pagkamatay ng pamilya ni Chin. Sa burol ni Lee, naroon si Sue kasama ang isang pulis. Ikinwento niya ang lahat. Binigyan siya ng pulis ng ilang minuto para magpaalam. Sa katahimikan ng burol, lumapit si Sue sa puntod ni Lee. At sa huling sandali ng kwento, tumalikod siya at tumalon sa bangin. Napakaganda ng pelikula na ito kaya guys panoorin nyo, sure akong magugustuhan nyo lalo na sa mga mahilig dyan. Salamat sa panonood.